I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron akong upload videos updates. Actually mga kababayan, kung sa proyekto ni Pangulong Marcos Jr., napakadami po yan. Hindi ko kayang ma-occupied para i-post lahat. So dahil dito mga kababayan, itong daan na ito, dekada na po ito mga bes. Itong sa bandang Pampanga ito dekada na po ito, lubak-lubak na ito. Minsan na dumaan ako dyan, grabe ang tindi talaga. Kung hindi ka lang kakapit sa sinasakyan mo, mauntog ka kasi hindi balance. Grabing lubak-lubak ito no? Well, I think ang dami ng admin na tawag dito ang dumaan, pero ewan ko lang kung bakit hindi nila naipagawa yan. Pero dahil sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., tingnan nyo naman. Sabi ni Sara, wala daw nagawa si Pangulong Marcos Jr. Walang kwentang administrasyon, sabi ng mga DDS. Asaan yung mga proyekto ng Pangulo? Kaya minsan mga kababayan, minsan nasasabi ko talaga, ito, hindi talaga sila mahilig kumbaga mag-research. Kahit sabihin mo may nakikita silang proyekto ng Pangulo, pero deadma pa din. Sabi dito, para kompleto detalyado, basahin ko po sa inyo. Shoutout sa mga Marcos Loyalty supporters, Filipino and OFW. Sa wakas, ang ganda ng daan. Basahin ko guys Sabi po ng IBC TV 13, malapit nang matapos ang rehabilitation ng lubak-lubak na bahagi ng Manila North Road sa Apalit, Pampanga. Kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayusin ang mga sirang kalsada sa bansa. Easy? Anong ginawa ng digong nyo? Bakit hindi yan ang inatupag niya? Lahat naman ng mga sirang kalsada, sirang tulay, si PBBM laging nag-aayos. Grabe kayo. Ewan ko ano bang klase mga pinuno yan, di ba? Ayon sa DPWH, sa target ng ahensya na matapos ang nasabing pagkukumpuni sa darating na buwan ng Abril. Next month, guys. Di ba? Tahimik lang si PBBM pero maraming nagawa. Lalabas din ng mga yan. Totoo yun. Lalabas din yan. Kaya sabi ko nga, si Pangulong Marcos Jr. super talaga, napakagaling na pinuno ng bansa. Sabi ng iba, sayang nga, sana may extend pa. Oo nga, napakabata niya, kaya yung skills niya kailangan pa ng bansa na ito. Ayan dekada na po ito mga bes. Lubak ito, bitak-bitak. Kaya mga sasakyan pag dumaan, hinay-hinay lang. Sabi dito, tingnan nyo yung mga nagko-comment, but before that, tingnan nyo yung highlights. Ayan ganda no. Minsan ako dumaan dyan guys. Ayan wow. Ito pa. Ayan pa diba? Ito pa wow. Ay maganda na nga. MacArthur Highway. Ayan at least 'di ba may bakal na. 'Di ba ay guys sobrang haba ito. Napakahaba ito. As in. Grabe kasi ang sira ng ng daan na ito. Talagang kawawa yung mga motorista talaga. Pero dahil kay Pangulong Marcos Jr., maganda. 'Di ba? Ganun lang 'yun napakahaba ito. Tingnan nyo yung mga nagko-comment dito guys. Sila natutuwa. Ayan haba nga talaga. Sabi dito guys, noon si dating Pangulong Marcos Sr. ang tinutukoy niya dito, matitibay mga infrastructure project. Ngayon kay FM Jr. may nakikitang tunay na malasakit at pagbabago. Paano ba naman mga dekada ng mga mga kagamitan ng bansang Pilipinas tulad na lang ng PGH,
'Di ba? Matagal na po 'yun. Dating Pangulong Marcos Sr. ang nagpa-renovate noon, pinalaki niya. Lalo na ngayon. Ilang stories ba yung nasa video natin? Pinalaki lalo ni PBBM. Kasi luma na Oh, 'di ba? Ayan, katulad na lang ng ng San Juanico. Supposed to be, may maintenance yun. Every 2 years or 2 years inspection. Kung hindi dumating si PBBM, sa tingin nyo kaya, may inspection na nangyayari? Wala. As in, wala 'Di ba? Ngayon, pinaayos ng Pangulo ang San Juanico. Dapat may maintenance kasi sayang yung tulay Wala, pabaya yung ibang mga pinuno. Wala namang inatupag sila, kundi puro ejike. Dito sa Taiwan, asphalt na lang maghapon tapos na at may marker pa sa kalye. What? May bakal na, hahaha. Wow, may bakal na. Kundi name media sila. Di halatang 2016. Sa wakas, nagkabakal na din ang kalsada. Kasi guys, kung sa mga taga Pampanga, alam nyo yung issue nito Totoo. Ay, lubak-lubak talaga yan. Yung 2016 ay zip code ng apalit. Huwag na nyo lagyan ng bakal. Magtibay yan. Ay, sus. May bakal na, matibay. Dapat lang naman, di ba po? Dapat po may bakal din naman talaga yan, Kasi yung mga style nila, pag gumawa sila ng kalsada, style nila gumawa ng kalsada. After mga, after 5 months or 1 year, bitak na naman. Kasi pa naman, guys, ewan ko kung ano ang style na ginagawa nila. Tapos, sisirain na naman. Bagong-bago sisirain na naman. Yun pala, ang mga style nila, sisirain para magkakaroon na naman sila ng kickback. 'Di ba? Doon sila nakaka-nakaw doon sa mga kickback na yan Yung sa Balagtas kaya kilan. Hindi natin alaganda. Pwede na magkakarera. Sabi, para huwag nang madurog agad ang semento ng daan at hindi mga magkabutas. Ilang week ba yan bago daanan, guys? Siyempre patuyuin pa. Mawawasak lang yan ng mabibigat na truck. Ipagbawal na kasi sila dyan ng inlex. Dapat sila. Ayun dapat, di ba? Kasi dapat yung LGUs, magiging maingat din kayo sa mga kalsada nyo. Sa mga nasasakupan nyo. Ingatan nyo naman. Kasi sayang yung pera paggawa ng paggawa Pero I think, yan, okay na siguro na yan. Dahil may bakal na. Tingin ko hindi sila lugi kung maraming bakal. Matibay pag may bakal at tatagal. Yes, yun naman talaga importante. Yung guys yung Kabakan Bridge kahapon na pinakita ko sa inyo. Soon ay bubuksan na. Kung makita nyo yung buo, mayroong silang nilagay sa ilalim. So, ang galing talaga ng nag-isip noon Siguro yun? Japan. Oo, ganda. Tapos pinaayos. Nako, grabe. Grabe din ang gastos ng doon, ng pamahalaan. Tingin ko hindi sila lugi. Yan. Ayos, the best president talaga. Inuna ang mga kailangan ng mamamayan. Yes, yun po guys ang nakikita ko kay PBBM talaga. Yun ang lagi niyang inuuna. Yung kapakanan ng mamayang Pilipino, tulad na lang ng nung tulay sa Kapitagan, tulay sa Cagayan, di ba? Bumagsak. Ginawa ng Pangulo, pinabilis niya kasi ang iniisip ng Pangulo, yung kapakanan ng mamayan ng Cagayan. Kasi yung mga delivery, di ba? Pagtatrabaho na araw-araw, mahihirapan sila kasi walang tulay. Pero ngayon, pinaayos. Hindi lang yun, dinubli pa. Yung talagang mismong sira, ipapagawa. Pero yung for temporary, naku, parang sayang naman pag sinira, ang ganda ng pagkagawa. Kaya, makita mo sa ilalim yung mga yung mga postin lalaki. Ganon din ang ginawa doon sa Kabagan Isabela. Grabe yung mga poste, kaloka. Ang ganda. 2016 apalit Bongbong Marcos, agay. Good job Marcos admin. Tapos gusto nyo pangpalitan si BBM. Ayan nga mga siraulo kasi. Well, I think isa lang naman ang dahilan kung bakit papalitan ng Pangulo. Nagmamadali sila nga kasi nga
Nanganganib yung mga kaalyado nila makulong. Kasi pag nakaupo yung gusto nila, sigurado yan. Pag nakaupo at mapalitan ng Pangulo, ayun, mawash out lahat ang ang mga issue ang mga issue ng mga kaalyado nila. Ay, hindi na sila makukulong kasi mismo yung pinuno ang magpapatigil eh. Yun ang gusto nila. Kaya kaliwat kanan yung paniniraan nila kay Pangulo. Ganun lang yun eh. Kung i-analisa mo, tingnan mo ang sitwasyon, doon din ang punta. Destabilization nga eh. Tapos gusto niya palitan si PBBM. Yeah, sa 3 years, kinurap. Sa 3 years, babawi para may bubuto pa uli sa eleksyon. Ay, grabe naman ang mindset, ano? Di ba? Biglang sumipag na ang mas kupal ka, si Raulo. Di ba? Matibay yan. May bakal. Di ba? Yan, ganyan dapat. Ang pagkakagawa, hindi ampaw. Na puro simento. Dapat to talaga tulad niyan na may bakal bago simintuhin. Good job. Hindi tinipid. Yes, si PBBM pa. Hindi naman niya ugali yung magtipid-tipid yan. Pagdating sa mga ganyang klaseng mga importanteng daan. Kasi mamayang Pilipino ang makikinabang dyan eh. So, ayun mga kababayan, i-updates ko lang ito lagi. 'Di ba? Yung mga ganitong magagandang balita kasi sabi nila walang nagawa ang Pangulo. Nandoon lang sa Malacanang. Kaya di wow. Yun lang akala nyo. Pero hindi nyo alam. Matalino yan. Kaya marami tayong alam na hindi natin nalalaman. Sa iba't ibang dako ng Pilipinas sa maraming proyekto ang Pangulo. Ina-announce yan na yan minsan eh. Di ba? Ano bang sabi nila anong nagawa ng Pangulo? Well, bibigyan ko kayo ng sampol. Ano ba yung rice processing system? Hindi ba proyekto ng Pangulo yan? Para sa mamayang Pilipino? Ano ba yung pagbayad niya ng 57 billion plus ng utang ng mga magsasaka? Na 600 na magsasaka plus na binayaran ng Marcos administration dekada na. Panahon ni Panut, panahon ni Cory pa. Ni Tabaco, ni Estrada, ni Gloria. Nabayaran ba? Wala. See? Yan ba walang nagawa ang Pangulo? Diyan pa lang yan eh. Diyan pa lang yung ganyan klaseng pagbayad sa utang ng mga magsasaka. Ay nako, talaga naman nakakamangha, 'di ba? Saan kayo makikita niyan? Ibig sabihin, talagang inuuna niya ang kapakanan ng mga mayang Pilipino. Totoo yun. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. Thank you for watching. See you again on my next upload. Marami pa yan. Basta itatry natin na i-upload kahit papano. Ma-inform ang taong bayan. Mag-research. Dapat yung iba mag-research. Lalo yung mga anti-Marcos para may alam, di ba? Hindi yung puro kuda ng kuda. O sana yung proyekto ng Pangulo. Alam nyo guys, pag once na binanggit ko dito lahat, kulang ng isang araw. Marami pa yan eh. At siyempre, usisain natin mabuti. Thank you guys. Don't forget to follow me, likes, and hit the button para lagi ng updates. Okay? Bye-bye and babus. God bless Philippines. There's more. Bye everyone.